umaga muli sa inyong lahat. Sorry po may technology Katulad nga ng lupot. aking sinabi, Tita Opo. Ellen, Mhm. sa mga anak ng Diyos, bagamat tayo ay nasa panahong ito ng pagsubok Mhm. at alam natin na ang pagsubok na ito ay pasidhi ng pasidhi. Totoo 'yan. Sapagkat ang sinasabi, crisis first before Christ Christ. coming. Kaya nga daw po maging Mhm. handa sa crisis so that we can also be prepared for Christ, 'di Yes. ba? Mhm. Pero ang nakikita ko ron, mas maging handa tayo sa pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Kasi yun lang ang tanging pwedeng magligtas sa atin, yung masidhing ugnayan natin sa Panginoon. At sa kanyang mga anak. Opo, Kung yan. kaya nga, tayo ay natutuwa ngayon, Mhm. bagamat hindi tayo nagpanukala na magsagawa nito, Mhm. inimpress ng Holy Spirit. Amen. Yan po. Ito na po ang ating ikailan? 27 days. 27 Praise days God. na Ano ating po? pagsasagawa ng worship. Opo. Na mula noon, si Manang Sita, si Kuya Winnie, ay kasama-sama. Mhm. Yan ang original natin Original. Si Ate Sita, si Miss Mary B, si Ka Winnie, Mhm. tsaka yun nga tayo, tsaka si Kuya Wen. Oo, Yung tsaka si mga Brother yan. Noel. Oh, si Mhm. Brother Noel. At bigla na lamang sumulpot si Kuya Minso. Pero pagpapala ng Panginoon sa atin. Amen. At si ngayon ay si Brother Milanio Roca ay naririto sa ating ngayon. So sige po, tayo po ay magpapatuloy sa ating programa at ating worship ngayong umaga at evening worship naman po dito sa amin. Ang ating pong special number, ibigay po natin ang panahon sa ating suking violinist. Ano po, na paborito po na inyong lingkod kasi syempre pa, paborito ang apo. So, ibigay po natin ang panahon kay Jean Rafaela Marquez. Everywhere I Go.
Purihin po ang Panginoon sa napakagandang awiting yon. Tayo po'y yumuko sa isang panalangin. Makapangyarihan po namin, Panginoon, na sumasalangit ka po. Tunay na kayo ang dapat purihin, kayo ang dapat sambahin, sapagkat kayo ang lumalang sa amin. At tulungan kami, Panginoon, na maging karapat-dapat ang aming pagsambang ito at pagpuri po sa inyo. Linisin mo po ang aming mga puso, ang aming isipan, upang sa ganon, ang aming paglapit sa inyong luklukan ay maging katanggap-tanggap at kaaya-aya sa inyong paningin. Panginoon, amin pong itinatalaga sa inyo ang gagawin naming serbisyo. Ang lahat po ng nakikinig, tulungan mo po kaming lahat na maunawaan namin ang mga pabalita na ibig niyong dalin sa amin sa araw na ito. At nawa po, Panginoon, ang bawat isa sa amin ay magkaroon ng pusong laman at kaisipan na may bagong espiritu upang lagi kaming handa na tumanggap sa inyong mga pabalita na magpapabago sa aming mga karakter upang kami magkaroon ng isang karakter na kagaya ng sa inyo. Marami pong salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Ang lahat pong ito'y aming niling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Amen. Muli po, magandang umaga. Alam mo, Tita Ellen, kapag ka dumarating ang ganitong oras, Aha. ako tuwang-tuwa. Abay, syempre ako din eh. Kasi makikita na naman natin sila. Oo, kinasasabi ka natin ang oras na to. Ano po. So ngayon po, kagaya ng ating sinimula na kahapon, ay nung isa pa pala, no? Ay sa halip na kami ang magbigay ng pangako, ay kayo ang magbibigay ng pangako ng Panginoon na napaka-special sa inyong buhay. Ang ngayon po kaya yung hindi pa mga gising, gumising na. Opo. At tayo ay makakarinig na ng mga testimonies ng ating mga kapatid. At ito yung ating tinatawag na morning manna. Diba? Okay. So ngayon po ay nagpaunlak sa atin si Brother Noel at si Sister Daisy na sila ang magbibigay po ng kanilang patotoo. Kaya ibibigay na po agad. Ay, bago ko ibigay sa kanila pala, baka malimutan ko. Yes. Batiin din muna natin itong mga nasa FB Live natin. So, atin muna silang batiin. Nandito po agad si Ate Lita Reyes. May God bless each and everyone. Si Ate Lita ay merong surgery sa Miyerkules. Yan, 17. Yeah. Ate Dory, Peling Serdenya, and 4 other people are watching with you. Thank you very much po sa inyong panonood. Nandito rin po ang aming inaanak, sina Rachel Espinosa Gocheco, kasama ng kanyang anak at Sister asawa. Paz Achero. At si Astrero. Nandito rin si Sister Pasita Astrero. Asawa ni Brother Romy Astrero ng Kawayan Bugtong. Ayan. Na Imbang Gabigat. Nandito rin si Ate Ellen from Malolos, Bulacan. Ate Ellen, huwag ka munang magtitinda ha, makinig ka. Yun ang kanyang sinasabi. Pipiliin pa raw niyang makinig sa atin kaysa magbukas ng tindahan. Bago muna magbukas ng tindahan. Praise God, Ate Ellen. Good morning and watching po, sabi po ni Rachel Espinosa. Kasama si Sam at yung anak niya. Nandito rin po si Ruth Santiago. Sister Ruth, bukas ang ating speaker, yung asawa ng kaibigan mo, asawa ni Alona, si Pastor Vito. Okay. Nandito rin po si Kuya Sani Gabotero, Pastor Gabotero. Sabi po niya, good morning, praise God for this new day. Another opportunity to listen to the inspiring message for today. God bless this ministry. Amen. Amen. Pastor. Purihin ang Panginoon. Jennifer Caso, ang akin din pong eskwela. Good morning, a blessed day, Pastor Eddie and Ma'am Ellen. At nagsasagawa rin siya ng watch party. Watch party. Siyempre po, bumabati rin po siya sa inyong lahat. June Nacario is watching. Thank you very much, June. Mary B. Mendoza Kayaban is watching at kasama rin po natin dito. Lea Manalansay Olarte is watching. Sa California, yung aking kababayan na noon ay batang-bata pa, pero ngayon ay meron ng graduate na anak. Oo nga, ito'y kasama nyo sa gym nurse. Si Ate Virgie Roque. Nanonood sila sa sa Norway ba sila? O? Alimutan ko na yung lugar pero wala na sila sa Tarlac din. Okay. Ate Virgie,
Praise God. Mhm. Ate Vivian, Ona, ate ko rin po ito. Nasa Lucena naman. Salamat sa iyong panonood. Josephine Mar, Josephine Mac, sa Day. Texas. Ayo diha. Thank you very much, Sister Josie, sa iyong panonood. Elsa Cayetano is watching with you from Tarlac din po. Tarlac, San Miguel, Tarlac. Opo. Bumati rin po ang ate ko ng good morning. At syempre, nandito rin si Elizabeth Gabriel Tamano from Australia. Good morning, everyone watching from Sydney, Australia. God bless us all. Good Meron morning din si ate na watch party sa Yan. Sydney. Aha. So maraming salamat sa mga nagwa-watch party po nito. Maria Lea Santos. Best. Good Good morning. morning. Thank you very much po sa inyong Praise the pagbati Lord. at panonood. Mhm. So ituloy na po natin. So si Kuya Noel muna ang magbibigay ng kanyang testimony Mhm. at susundan ito ni Sister Good morning Daisy. sa iyo, Sister Nora. Mabuti at naririyang ka. Yan, kumakaway siya. Okay, sige po. Unmute na kita, Kuya Noel. Paki-unmute niyo ang sarili niyo po. Okay, yan. At mamaya po ay si Sister Daisy. Okay. Good morning po sa inyong lahat sa Pilipinas, sa ibang bansa. Magandang hapon o gabi. Unay pong napakabuti sa atin ng Panginoon na tayo ay nagkaroon ng ganitong Zoom party o prayer na devotional. Sa Emmanuel Panginoon dahil sa pandemic na ito na dumarating sa hindi lang sa Pilipinas, sa buong digdig. Kaya epekto na ito. Salamat at tayo muling kasama-sama sa bagay ito. Ang aking pong munting test na sa aking buhay, sa aking test sa aking nakarasan, sa aking buhay ngayon, napakarami pong nangyayari na gumugutom, nawawala po ng trabaho dito sa atin sa Pilipinas. Talaga pong marami ng natatakot na hindi daw sila mamamatay sa pandemic, mamamatay sa gutom. Sa ating mga mananampalataya talagang sa ating 7-day Adventist talaga pong tayo po'y nananalig. Kaya nga may balita po na talagang ito'y tatagal. Talaga po ito'y talagang tatagal. Sabi sa Diyos, take this by one. Abutin daw ng 2 years dito sa Pilipinas na magkakaroon talagang lockdown. Ewan ko, napakala sa radyo po na balita na rinig ko lang. Kaya pong, lalo po talaga magugutom mga kagaya po ako bilang isang driver, talaga pong ako'y nalulungkot na ako sa Maynila. Talaga po ang mga driver ng Maynila, talaga pong napakaraming mga driver, mga anak, kami ang mga nagugutom, kaya nga po ay umupa ng bahay. Nanduwa siya, nababahala sila. Ano ba kahit itong nangyayari ko na nakuha sa ating pangdibutan. Bilang tayo mga 7-day Adventist, kaya nga tayo na ako'y naniniwala, inspirasyon sa aking pamilya, sa aking buhay, manalig ka lang, hindi ka pabayaan. Kaya po sa aking mga anak, talaga pong nandito sila. Hindi kami gangay blessing the Lord na talaga po, alis dalawang buwan walang income. Bilang po isang driver, gangay may araw-araw may pagkain, kailangan mga bayaran tubig, ilaw, something ganun, SS, tunay pong hindi kami pinapabayaan. Kaya nga po, wag lang tayong pipito sa pananampalataya, huwag tayong lagi tayong manalig sa Panginoon, hindi tayo papabayaan. Kaya po sa Matthew 6, versikulo 3 at 33, sabi po dito, datapat hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian. Opo, dapat nating hanapin ang ating at ang kanyang katwiran. Kaya po, ang katwiran, kaya nga ating mga pananampalataya, kaya ibigay, hanapin ang Panginoon, katwiran, at ang lahat ng mga bagay ay pawang idadagdag sa iyo. Tunay pong sa aming buhay, sa aming pamilya, hindi kami mahigit na 3 buwan. Kaya nga hindi kami nagugutom. Nandiyan ang aking biyanan, nandiyan ang aking mga apo. Blessing Panginoon talaga pong
hindi kami wala nang kakain. Hindi. Sa tulong ng Panginoon, hanggang nga sabi nga sa ating teksto, hanapin muna ang kapwiran ng Panginoon at lahat ibibigay. Hindi mo pang Amen. nagkakaroon, ang anak ko, may teacher, may blessing. Sa Panginoon, sa tulong ng Panginoon, itahilan, Pastor Eddie, napag-aral ko ang anak ko sa magandang igangan na pagtapos ko ng teacher. Sa tulong, kung hindi ko napagtapos, baka po, ala kong ganito kong sitwasyon, maski kami, ganito lang na igangan, hindi makakangat sa buhay ka, hindi kami nagutom. Ako'y nananaw sa Panginoon. Kung tumagal po itong pandemic nito, hindi kami gano'n sa tulong Lord. Yan po ang aming magiging blessing sa inyo. Maraming salamat. Praise the Amen. Lord. Sabi nga niya, doon sa kanyang paboritong promise, Matthew 6:33. Unahin muna ang Panginoon. At ang kanyang katwiran. Mm. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ngayon, kasunod po Maganda. ay si Thank Daisy. Susundan to ni Ate Salim din. Kasi nagkalituan kami ni Ate Salim. Sabi, hindi niya daw makakarating. Pero pinagpaliban niya yung kanyang pupuntahan. Para makapag-share lang sa Okay. atin. Kaya after po ni after ni Sister Daisy, ikaw naman, Ate Salim. Okay. Sister Daisy, your turn. Magandang umaga po sa inyong lahat dito sa Pilipinas at magandang hapon sa inyo dyan sa Amerika. Thank you. Itong paborito kong verse ay paborito ko talaga. Maliit pa lang ako, kabisado ko na. Yung Psalms 23:1. The Lord is my shepherd, I shall not want. Amen. So, talaga po nating kakilala ang ating Panginoon. Wala po tayong kailangan na mga material. Siya ang magsusupply ng lahat-lahat ng ating pangangailangan. Nung kami ay natigil nga sa pagtitinda, siyempre, hindi naman tayo hipokrito na hindi tayo mag-aalala. Pero tayo po ay naniniwala na siya ang lahat-lahat ang magbibigay, magsusupply dahil ang relasyon natin sa Panginoon ay matatag. At siya nga ang magbibigay ng lahat-lahat nating pangangailangan. Nung kami natigil sa pagtitinda, 3 buwan na. Kahit paano, sabi nga ni Paring Noel, kumakain. Hindi kami pinapabayaan ng Panginoon. Kung atin pong, kung palagi po tayong mananalig, magdarasal sa ating Panginoon, wala na tayong pangangambahan sa buhay hanggang sa siya ay dumating. Saka po tayo ay laging manalig, manampalataya sa kanyang mga pangako na hindi tayo iiwan hanggang sa dulo. Salamat po. Maraming salamat. Alam mo ba, Sister Ellen, nung minsan isang araw, habang si Sister Daisy ay nagtitinda, nagkataon merong shooting sa Malolos. Naging extra pa siya. Na-extra siya dun sa pelikula. Ba? Pero silang dalawa nagpapatotoo na itong COVID na to ay sasabihin pinatnubayan sila ng Panginoon. Bagamat si Kuya Noel hindi nakakapag-drive, Sister Daisy hindi nakakapagtinda, hindi pinagkulang. No, tunay nga ang sabi ng Panginoon, the Lord is my shepherd, I shall not want. Hindi tayo pagkukulangin. Praise the Lord. Basta unahin natin na siya ang hahanapin natin. Marami pong salamat sa inyong mga patotoo. Tunay na may nakaka-relate po sa inyo na magkakapagbigay kayo ng inspirasyon. Sisilipin ko muna si Sister Salim. Si Ate Salim naman. Ang ganda ng damit, Ate Salim, that's your turn. Minsan lang ako lumabas sa pelikula. Okay. Bago ako magsasalita, pauwitin ko muna yung sabi ni Unoy, meron siyang favorite apo. Meron din ako. Pauwitin ko muna ha. Yung apo natin, sige. Sige, apo natin.
Malaki na itong bata nito ah. Ito si grade 9 na ito. Wala silang pasok pero pinost na lang sa FB with honors daw siya. Wow, praise the Lord for that. Ito ay panganay na ako sa pangalawang anak, Larcy Blanche Quezea. Humble adoration, I kneel before your throne. In brokenness I seek your face alone. Above you there's no other who's able to restore my soul. Come and make me whole. Breathe on me. Power of God, come in and change me. You are all I need, Holy Spirit. Breathe on me. I'm ready to surrender, to give you all my life. No matter what the cost or sacrifice, reveal to me your calling. Cleanse me from my prideful ways. Use me now, I pray. Breathe on me. Power of God, come in and change me. You are all I need, Holy Spirit. Breathe on me. Amen. Okay. So, ang atin pong verse ngayong umaga ay gusto kong magdalhin yung tatlong verses. Sa Proverbs 11, 17, 24, tsaka 25. Ang sabi po dito, kaya nagustuhan ko to siya kasi ito yung reality na nangyayari sa akin. Na kapag ikaw ay hindi mabuti sa iyong kapwa, lagi ka nakagalit, naiinis, halos sa maghapon ay na ay para kang nalalason ng iyong galit at hindi nagiging maganda ang resulta sa iyong katawan, sa iyong pag-iisip. Doon nga sa 100 Days Prayer, yung babasahin kagabi, healing of the mind. Kaya maganda. Ang sabi dito, your own soul is nourished when you are kind. It is destroyed when you are cruel. Ang sabi din dito sa kaya related kasi sila, it is possible to give away and become richer. It is also possible to hold on too tightly and lose everything. Yes, the liberal man shall be rich. By watering others, he waters himself. Very true talaga yan sa aking buhay. Na yung, iyak na naman ako. Yung magpapasalamat yung taong tinulungan mo at sasabihin, salamat po, kayo po ang answer ng aking prayer. Napakasarap ng pakiramdam na talagang, Lord, salamat. Mayroon tayong blessing. Kapag ako ay may nakikitang talagang alam kong nangangailangan, hindi na kailangan sabihin sa akin kasi nasa isip ko na yon na kailangan kong tumulong. Kaya pag nakikita ko yung sa 100 Days Prayer na mayroong homeless, mayroong walang pagkain, talagang umiiyak ako sa prayer ko, Panginoon, sa oras na ito, provide mo po ang mga taong ito ng mga pagkain, mga matitirhan. Pag nababalitaan ko sa praise report na ganon, ay ang sarap na ang pakiramdam. So,
in your soul is being nourished when you are kind. Patuloy tayo maging kind sa ating kapwa, sa bawat isang nangangailangan, at ang Panginoon ang bahala sa atin. Ako nga, wala akong ganong kalaking pera. Wala pa naman ang pension ko sa SSS. October pa babalik. Pero, yung perang hawak ko, at alam ko mayroon ng kailangan, alam ko may pupuntahan yung perang yun. Pero may nangailangan, hindi ko talaga matiis. Pag nagsabi ang pamangkin ko sa akin na, Mami, mayroon ka bang pera dyan? Pahiram nga po ako. Meron akong pera dito, pero hindi ito talaga para sa akin. May ibang pupuntahan ito. Pero dahil nangailangan ka, sige. Yung mga ganon ay, hindi ko iniisip, saan kaya ang wala. Kasi alam ko ang Panginoon mayaman. Sabi nga ni Minso ay masaya ang Panginoon na nagbibigay. Kaya, kasi nga, nanonoris ang aking kaluluwa kapag nakakatulong ako. At alam kong masaya ang nabibigyan kasi masaya din yung nagbibigay. God bless each one of us. Praise God, praise God. Salamat po. Tayo po ay dadako na doon sa ating mga special prayers o mga special requests. Pero minabuti po ng aking mister na i-share uli muna sa inyo ito pong mga nasa FB na nai-encourage magbigay agad din ng kanilang mga testimony. Pero nandun na rin yung mga comment at pagbati. Kaya babasahin na rin po natin. Josephine Mac, ang sabi po ni Sister Josie. Taga Texas po ito. You looks good po, miss you Ate Ellen. God bless po sa inyo ni Kuya Ed and family. Thank you very much. We miss you too. Annalisa Roduta watching. Thank you very much. Happy day daw po. Donna Aquino is watching. Thank you very much, anak. Ito po ang gustong i-share ni Jennifer Calso, yung nasa Tarlac. Share ko po ang blessed works ng Panginoon sa buhay namin. Way back year of 1997, I lost my first child, followed year 2000, I lost again my second child. Masakit ito. Hindi ako nawala ng faith, pero dumating ako sa instance na ano bang need ko, sabihin ko sa prayers that time, but naging ganon. Marami pang mga pagsubok sa marriage namin. To make story short, now I am blessed with 4 daughters. Amen. Ano po? And thankful that God answers my prayers abundantly. Marami man pagsubok, pero here we are, Ordonez family, standing firm through God's comfort. Praise God. No words can utter po. I am a sinner, but God's love is always here for me. So, I'm here praising amen Him. po, and always here praising Him. Amen, anak. Maraming salamat sa patotoo mong iyan. Ito pa po ang mga nandito. Si Miss Mariel Joseph is watching. Thank you very much. Frontliners natin dito sa Florida. Jojo Dadivas is watching. Thank you very much, Brother Joe. Taga California. Sabi po ni Sister Virgie Roque, good morning, Pastor. At Sister Ellen, nasa Tarlac Central Church pa rin kami, Tarlac City. Feli Cortez Finance watching. Amalia Swasi is watching. Thank you very much. Swasi. Alexander Cruz is watching. Thank you very much. Marisa Cinco is watching. Thank you. Good morning po. Kayo din po. Armando De Jesus is watching. Thank you very much, brother. Arman. Nasa Michigan siya. Yan po. Masaya ng umaga para sa ating lahat. Masaya ako na magkita-kita tayo. 5:20 pa lang, nakaabang na si Sister Marisa. Ronnie Parito is watching with you. Charlie Romano is watching. Thank you very much, brother Charlie. Sa Canada, Jerry Tamayo is watching from Texas. Dr. Tamayo, Jerry Tamayo. Kuya Andy is watching from Antipolo, Rizal. Rene Pabito is watching from... Pastor Rene Pabito. Nalimutan ko na kung saan lugar siya. Sa Cavite pa rin siya. At salamat sa Panginoon, sakala pa rin nakakapag-aral ng kanyang banal na salita. Salamat. Okay, eto na po ang ating mga ipapanalangin po ngayon. Ito yung aking mga Hindi ito sinabi ni Ate Salim, pero nag-usap kami kahapon at nakita ko po na kailangan po ni Pastor Sally Gabutero ng sama-sama nating panalangin. Ano po? So, samahan po natin si Ate Salim sa pananalangin para kay Pastor Sally Gabutero. Meron po siyang tinatawag na dysphagia. Yung po ay mahirap na paglunok.
Alam ni Ate Sita yan, bilang nagtatrabaho din sa at yung mga frontliner. Di siya pwedeng uminom ng liquid. Ang kailangan lahat ng liquid niya thickened, yung may pampalapot. Ano po? At kailangan din niya ng pagkain ay pureed, yung mashed na, yung ano na po. So, panalangin po natin siya. Ano po? Si Pastor Saul Tolentino, ito po yung kaibigan din namin. Nangangailangan din po na, hindi na po namin sasabihin kung ano yung situation niya. Pero minsan, pwede natin siyang ibitahan dito na makapagsalita. Siya po ay kailangan din ng ating mga panalangin. At ipagpatuloy din po natin ang panalangin. Sana nakikita nyo si Bryce Piang, yung pong naoperahan sa kanyang gallstone. Ano po? Na sana nakaproduce na sila nung halaga na 500,000 pesos para po doon sa pambayad sa ospital. Ano po? Yun din pong ating 9-year-old na naoperahan sa brain because of abnormal connections there. Tinatawag po nilang AVM. Ano po? Sana po ay atin ring ipanalangin ng tuluyan upang tuluyan pong gumaling ang batang ito. Si ate, parang di lumilipat sa FB Live ang aking slide. But anyway, ito po naman si Ate Lita, kagaya na sinabi namin kanina, siya po ang operasyon ay June 17. So Wednesday na po, isang araw na lang. 1 o'clock in the afternoon, panalangin din po natin. At si Rachel Gavidia na nasa Peru, Lima, Peru. At si Sister Atilita ay merong kahilingan. Yung at yung mga kapatid ni Ate. Oo si nga yan. Brother Jesus Guzman Jr. Isama rin natin sa dalangin. At patuloy pa rin po kay Mikey, hindi lumilipat dito. Anyway, Mikey Gopez at si Nolan and Melissa Bartido. Ito pong isa ay patuloy na paggaling ang ating hinihiling. Itong mag-asawa, nagkaroon po nawa sila ng anak. At ngayon nga po, itong Jesus Guzman Jr., ito po ay bale, ano ba? Bayaw ni Kuya Ben. Okay. Basta po, ito po nasa Iloilo. Kailangan rin po ng masidhing panalangin natin. Si Pastor Manny Acosta, patuloy pa rin po. Si Ate Ayona Lagarile, patuloy pa rin po natin ipanalangin. Si Gabi de Castillo ay nagkaroon ng depresyon. Opo, ipanalangin din po natin as si Sister Loida. At lahat po na nandito na may mga patuloy na paggaling ang hinihiling po natin. Ito naman po yung mga namatayan, idalangin po natin na sila'y paaliwin ng ating Panginoon at bigyan ng kapayapaan. At ito naman po ay may mga special na dalangin para sa kanilang mga pamilya. Kaya nga po ating hilingan, Tito Eddie, ibigay mo na nga po ang panalangin para sa kanila. Tayo po'y manalangin. Banal at dakila po naming Panginoon, amin pong hinihiling sa isang espesyal na kahilingan ang mga pangalan na aming nasabi, nabanggit para sa inyo. Panginoon, kung anuman ang kanilang kalagayan ngayon, hipuin niyo po sila at palakasin. Lalo tigit ang aking mahal na partner na si Pastor Gabutero at si Pastor Saul. Alam namin, Panginoon, na sa maraming panahon, sila'y ginamit niyo sa paglilingkod at ngayon sila'y nangangailangan ng tulong. Hipuin niyo po sila at manumbalik nawa ang kanilang dating lakas at sigla at patuloy niyong gamitin upang patuloy silang maging kasangkapan o instrumento sa pagtatapos ng inyong banal na gawain. Ang mga may sakit, hipuin din at tulungan. Ang mga nagdarahop, ingatan at pagpalain. Marami pong salamat, Panginoon, sa inyong laging pagpatnubay sa bawat isa. Patuloy niyo kaming pinangungunahan. Patuloy niyo kaming itinataas. Ito po ang aming dalangin sa pangalan po lamang ng aming tagapagligtas at manunubos na si Jesus. Amen. Maririnig po muli natin ang isang awitin at pagkatapos po ipapakilala ni Ate Sita ang ating tagapagsalita. Okay. Langit ay luphang maulan, araw
dilim ay di magtatagal, liwanag ay muling daratal, huwag mawawalan ng pag-asa. Liwanag ay muling sisikat sa landas mo, mayroong bagong pag-asang naghihintay sa'yo. Pagsubok man ay dumating sa buhay mo, si Jesus lang ang tanging kanlungan mo. Ang landas ba ngayong nilalakbay, kay kipot at tila ba walang hanggan? Pag-asa mo ay napapawi, naging luha ang iyong ngiti, kasawi ay iyong tinatadlay. Ngunit ngayon narito ang kanyang kamay, nakahandang sa'yo'y umagapay. Pasanin mo'y kanyang babathing, landas mo'y paliliwanagin, muli bagong umaga'y darating. Liwanag ay muling sisikat sa landas mo, mayroong bagong pag-asang naghihintay sa'yo. Pagsubok man ay dumating sa buhay mo, si Jesus lang ang tanging kanlungan mo. Liwanag ay muling sisikat sa landas mo, mayroong bagong pag-asang naghihintay sa'yo. Pagsubok man ay dumating sa buhay mo, si Jesus lang ang tanging kanlungan mo. Si Jesus lang ang tanging kanlungan mo. Ang umawit po ay isa nating YouTuber na magaling sa pag-awit, si Randel De Vera. Ang inawit niya ay original composition ng isa rin nating kapatid, Aris Andaya. Aris Andaya. Ang lyrics po at ang tugtugin ay pareho pong galing kay Aris Andaya. So ating pong ipatronize, tangkilikin ang ating mga sariling mga mang-aawit. Ano po? Sila po ay nasa YouTube, RDV channel. Huwag po natin kalimutan. Puntahan ang kanilang mga channel. Okay, sige po. Ibigay na natin kay Ate Sita ang pagpapakilala po sa ating tagapagsalita. Mapalang umaga sa kapatid dyan sa Pilipinas at mga kaibigan na nakikinig sa online. Magandang umaga po. At gusto ko pong ipakilala sa inyong ating tagapagsalita sa umagang ito. Siya ay nakasama ko sa canvassing sa Zambales ulit. At mayroon siya hong dalawang opisina na pinanghawakan. Siya po ay si Pastor Melanio Roca. At siya po ay
Health Director at Publishing Director sa Northern Luzon Mission. Ito po siya ngayon. Pakinggan po natin. Okay, magandang gabi sa inyong lahat dyan sa Amerika. Dito naman sa Pilipinas ay good morning pa rin sa amin, Ninang. Thank you, Ninang. Ang akala ko nung unang sinabi mo, Bible study, 7 days. Kaya, sabi ko 7 days. Kaya ako'y naghahanda ng Bible study ng 7 days. Yung pala devotional message sa isang umaga. At least ako'y natutuwa. Na ikaw'y nakikita ko, batang-bata pa rin, hindi pa rin tumatanda ang ninang namin ng aking may bahay. Salamat po na ako ay nanyayahan para maging kabahagi ng ating programang pagbibigay ng papuri sa ating Panginoon at maging kabahagi na rin ng pagbibigay ng kalakasan sa bawat isa sa atin, lalong-lalo na tayo ay nagdaranas ngayon o dumaranas ngayon ng napakatinding pagsubok. Marami po ang nawawalan ng pag-asa dahil sa pandemic, dahil sa COVID-19 na ito. Pero tayong mga anak ng Diyos ay hindi nababagabag dahil alam natin na kailanman ay hindi niya tayo pababayaan. Sa mga nakikinig, si Sir Charlie, narinig ko, sabi ni Ma'am Ellen, nanonood siya, nandun sa Canada. Salamat Sir Charlie, na nung kami ay pumunta dyan, binigay mo ang panahon mo sa amin, hindi ka pumasok sa trabaho, nakipaglaro ka sa amin, dinala mo kami sa isang kainan na kahit na nung gagawin na hindi nga naman maubos dahil eat all you can. Kaya, at marami pa, napakaraming mga ginawa niya sa amin at ito nga, maraming salamat. Kay Sir Minso, thank you. At ikaw nga ay kabahagi pala nitong grupong ito. Mula ngayon, kabahagi na rin ako. Siguro bukas ay makikinig pa rin ako kung sakaling maibigay sa akin yung link. Sana Ninang, hindi ka magsasawang mag-invite sa akin. Okay. Okay, mga kapatid. 6:45 na. Hindi ko alam dahil ang sabi ng aking ninang, I am limiting you with 20 minutes. Sabi niya, 20 minutes nga lang daw. Kaya nababahala na ako kasi 6:46, I have only 14 minutes left. Kung tatapusin ko hanggang alas 7. Pero 20 minutes mo naman yung binigay mo sa akin. Hindi pa part itong aking sasalita, ha? Hindi pa part ng aking 20 minutes yung aking mga binanggit, ha? Okay, salamat. Kasi baka mabitin yung aking sasabihin. Anyway, hindi pa naman tayo masyadong matanda. Kasi ang sabi nila dito sa Pilipinas, kapag ka ikay nagsalita ng mahaba, matanda na kasi yan Kaya, alam mga kapatid ko, purihin po natin ang ating Panginoon na sa gitna ng mga pangyayaring kinatatakutan ng mundo, maging ang bayan ng Diyos, tayo ay masaya pa rin dahil alam po natin ang patnubay ng Diyos ay laging nariyan. Ako ay makikipag-usap sa inyo sa isang napaka-popular na tala at gusto kong makita po natin ang mga nakakamanghang bagay na ginagawa ng Diyos sa kanyang bayan. Dahil palagi siyang umaalalay, palagi siyang nariyan, hindi niya kailanman tayo pababayaan. Okay? Ang aking pakikipag-usap sa inyo ay masusumpungan po natin dito sa 2 Hari, ang kabanata ay 6. Magmumula po tayo sa 8 hanggang sa ako'y matapos ng 20 minutes. Ninang ha? Okay. Ito po ay isasaysay ko na lang para hindi po tayo magtatagal. Ito po ay mayroong digmaan ng bansang Syria at ang bansang Israel. Ito ay digmaan. So,
matindi po ang paghahanda ng Syria para mapuksa ang Israel. Kaya sabi ng hari ng Syria, ako'y magkukuta doon dahil alam ko na doon bababa ang mga taga-Israel. So yun po ang tala dito. At sabi naman ng propeta ng Diyos sa hari ng Israel, huwag kang lulusong doon dahil nandun nakaabang ang mga Syrians. So anong ginawa ng hari ng Israel? So dahil may babala na, ito'y propeta ng Diyos, siya naman ay sumunod. So hindi siya lumusong doon. So sa makatwid, nabigo yung Syrian king na mapasuko, matalo ang Israel. Kaya hindi lang miminsan yon. Hindi lang dadalawang beses, kundi ilang beses na lahat ng kanyang pinapanukala nalalaman ng hari ng Israel. Kaya ang sabi niya doon, tinawag yung kanyang mga kawal, sino baga sa inyo? Sabi niya, ang kasama ng Israel dito. Bakit niya nalalaman ang aking mga pinaplano? Sugalit siya. Anong ibig niya sabihin? Sino ba sa inyo ang taksil? Para bang ganon? May DPA, Deep Penetration Agent. Parang ganon ba? Nakala mo'y kasama mo, yung pala, siyang taga-sumbong sa kabila. Kaya ang sabi ng mga kawal, Panginoon, naming hari, kailanman ay walang kumukontra sa iyo dito. Nga lang, kaya nalalaman ng hari ng Israel ang mga plano mo, kahit ikay nag-iisip sa higaan mo, dahil mayroong propeta sa Israel na nagsasabi ng lahat ng pinapanukala mo laban sa Israel. So sa makatuwid, sabi ng hari ng mga Syrians, sabi niya, sino yon? Sabi ng mga sundalo niya, siya ay si Eliseo. Saan nagtatago yung Eliseo na yan? Ang sabi ng mga kawal, doon sa Dusan. At dahil galit ang hari, sabi niya, puntahan niyo si Eliseo, kunin ninyo para sa akin. So, isang umaga nga, ang ginawa ng mga kawal, sila ay pumunta ng Dothan, pinalibutan nila yung lugar, maraming sundalo, maraming karo, at sa umaga, nung bumangong maaga yung kasama ni Eliseo na lalaki, abay namangha siya, nagulat siya, natakot siya. Bakit po? Kasi naman, nung itanaw niya yung kanyang paningin sa palibot, hindi na yung dating kanyang nakikita na maganda ang paligid, bagkos ang kanyang nakita ay alin? Napakaraming sundalong Syrians ang nakapalibot sa kanila. Kaya takbo siya kay Eliseo at ano sabi niya? Panginoon, ano na po ang ating gagawin? Narito, nakubkob na tayo ng kaaway. So problemado yung alipin ni Eliseo. Kaya ang sabi naman ni Eliseo, huwag kang mabahala. Huwag kang mabahala. Dahil mas marami ang sumasa atin kaysa yung mga nakapalibot na yan. Tanda niyo yung kasaysayan? So, sabi ni Eliseo, nanalangin siya sa Panginoon at ang sabi niya, Panginoon, buksan mo po ang mata ng aking kasama para makita niya ang nakakamanghang mga bagay. So ayon sa panalangin ni Eliseo, binuksan ng Panginoon ang mata ng kanyang alipin. At nung mabuksan ang kanyang mata, nakapalibot naman ang mas maraming mga anghel. Nakita niya sa bundok, abay, sabi ng napakarami at may mga chariots din. Tapos sabi ng kasama ni Eliseo, Panginoon, yung pumalibot sa atin, mas marami pa yung pumalibot sa kanila.
So, kahit na mayroon tayong mga pagsubok, marami tayong mga kinatatakutan, mga kapatid ko, na para bagang matatalo na tayo, pero kung tayo ay magpapasakop sa Panginoon, magpapatulong sa Panginoon, ibigay po natin ng lahat sa Kanya, ang tulong ay nandiyan lagi. So, sa makatwid, dahil napalibutan na yung kampo ni Eliseo, doon sa Dothan, sulong na yung mga Syrians. At ang panalangin ni Eliseo ay, Panginoon, sabi niya, please, bulagin mo ang mga taong ito. So, imbis na maka-atake, in answer to the prayer of Elisha, nabulag nga yung mga Syrian army. At dahil nga nabulag, hindi na nila alam kung saan sila lulusong, saan sila dadaan. Ginaid naman ni Eliseo ang mga taong ito. Ang sabi niya, dito ang daan patungo sa inyong hinahanap. So siya na ang nag-guide. Sumunod kayo sa akin, pakinggan niyo ang aking boses. Dito ang daan para matuntun ninyo ang inyong hinahanap. So sila ay sumunod doon sa tinig. Habang patuloy sila at nakarating na sila doon sa kanilang patutunguhan na gusto ni Eliseo, sabi ni Eliseo, Panginoon, buksan na po ninyo ang mga mata ng mga taong ito. Alam nyo, nung imulat ng yung kanilang mga mata, imulat nila, behold, ang mga sundalong Siryo, nandun na sila sa gitna ng Samaria. Anong ibig sabihin noon? Kasi ang Samaria nandun yung kung saan naman yung mga Israelita. Doon sila nakapalibot na rin sa dami ng mga Syrian army. Dahil dumarating sila, nakaredy na rin yung sundalo ng mga Israelita. Nakaumang na rin yung kanilang mga pana, yung kanilang tabak. Nakaredy na kasi gusto nilang may digmaan eh. So, nung sila ay naroon na, sabi ng hari doon kay Eliseo, hindi ko ba alam kung bakit Panginoon ang tawag niya kay Eliseo, yung hari? Panginoon. Sabi nga niya sa ama ko, ano po ang gagawin ko sa mga ito? Papatayin ko? Sabi naman ni Eliseo, hindi, huwag mong gagawin yan. Ano po ang aking gagawin? Ang gawin mo ay magluto ka. Maghanda ka ng pagkain at pakainin mo ang lahat ng mga ito. Nagulat yung hari, of course. Biruin mo, kaaway na napakarami. Gusto nilang digmayin ng Israel para mapuksa sila. Pero narito ang propeta ng Diyos. Anong sabi niya? Huwag mong sasaktan yung mga yan. Bagkus maghanda ka ng pagkain para pakainin sila. So, walang magawa yung hari. Kasi tinatanong niya si Eliseo kung anong gagawin. Naghanda ng pagkain. Sa madaling sabi, kumain ang lahat. Nabusog ang lahat. Pagkatapos na sila ay kumain, ang utos ni Eliseo, sinabi niya sa hari, payaunin mo na ang mga ito. Pauwiin mo na sila sa Syria. Huwag mong sasaktan yan. So, sila ay umuwi doon sa Syria at mula noon, hindi na bumalik ang mga Syrians para digmain ang Israel. Bakit po? Hindi pala kaaway ang Israel kundi kapanalig, kasama. Di ba napakaganda mga kapatid ko? Na kapag ka mayroong mga tao na kumukontra sa atin, imbes na balikan natin sila, para bang yung kasabihan, pag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay, kaya lang kung minsan nakalagay sa bote. Ay mali yun. Mali.
Kasi kung nakalagay sa buti yung ibabato mo, baka mas matindi pa yun kasi buti yun eh. Kaya kung kahit nagawan tayo ng masama, gagawa pa rin tayo ng mabuti. Kagaya nung sinabi yung nag-testimony kanina, sino ba yun na napakabait na kapatid? Yung kanyang SSS daw baka bumalik na. Sabi ko nga kay Mrs. bakit saan ba kaya pumunta yun? Baka bumalik na daw yung SSS. Bakit saan kaya pumunta yung SSS niya? Biro ko lang yan. Kaya anong gagawin po natin mga kapatid? Kung may gagawa sa atin ng masama, ibalik po natin ang mabuti. Hindi po masama laban sa masama. Kasi habang ginagawa po natin na gumagawa tayo ng mabuti, hindi man tayo nagsasalita sa kanila ng pag-ibig ng Diyos, nakikita nila ang pag-ibig ng Diyos. At ito ay one way of doing evangelism. Kaya yung ginawa yung madam na yun, hindi ko alam kung saan siya nagtrabaho, kaya may SSS na siya. Hindi pa man siya hinihingan ng tulong, alam na niya kung kinakailangang tumulong. O, hindi ba, evangelism yun? Yun ang pinakamagandang uri ng pagbibigay ng pabalita. Yung hindi pa man natin sinasabi, atin nang ginagawa. Pero 3 punto ang gusto kong sabihin sa inyo mga kapatid ko dito. Dito sa talang ito na ating pinag-aralan. Pag may problema, ano po ang gagawin po natin? Una, huwag po nating kaligtaang isangguni ito sa Diyos. Kinakailangan tayo ay manalangin. Huwag po nating kaligtaan yon. Kasi ang sabi ng Spirit of Prophecy dito sa aklat na sinulat ni Mrs. White, sa dikta ng Panginoon, sa magitan ng banal na Espiritu, chapter 32, paragraph number 5, Snares of Satan. Yun ang kanyang yun yung kanyang title. Ang sabi doon ay Satan well knows that those whom he can lead to neglect prayer and the searching of the scriptures will be overcome by his attacks. Therefore, he invents every possible device to engross the mind. Ano daw po? Yung mga taong kayang linlangin ni Satanas na hindi na magnanalangin at hindi na mag-aaral ng salita ng Diyos, sila po ay alin? Susunod na sa mundo. Kaya nga po, he invents every possible device. Si Satanas, napakaraming mga devices ngayon na kanyang ginagamit para alin po? Para hindi po natin makita ang kahalagahan ng pag-aaral ng salita ng Diyos, ang Biblia, at ang pananalangin. Ano po yung mga ito? Ito po ang gadget. Pag-ingat po tayo sa paggamit nito, dahil sa kagagamit natin dito, kung minsan hindi na natin maalala, nakaligtaan na natin mag-aral, nakaligtaan na rin natin ang manalangin. So una po, kapag may problema, ano na yun ang gagawin? Manalangin. Kaya sabi mo kagabi, naku, na-stuck kami dito sa daan. Ay, kagabi ba? Gabi ba sa inyo yun? O basta sabi mo, nak, hindi kami makaalis. Di ko alam kung nangyari, kung na-flat yung gulong o ano man. Sabi mo, ipanalangin mo kami. So we pray that at very moment, cellphone, dito sa messenger, kami nanalangin. Tapos, all of a sudden, sabi niya, okay na kami, safe na kami. Ninang ko talaga, naka-smile lagi. Kaya ang bait ng Panginoon. Kaya lahat ng bagay na isanggunin natin sa Panginoon, kung ito ay kanyang kalooban, mga kapatid ko, ang kasagutan ay ating matatamo in the affirmative side. Positive po ang sagot ng Panginoon. So, una, kapag ka may problema, una po ang ating gagawin, manalangin. At kapag tayo ay nanalangin, alam po ninyong susunod, bubuksan naman ng Panginoon yung ating mga mata. Imbis na problema yung ating makikita, solusyon ang ating makakamtan. Di ba? Kapag tayo nanalangin, ibibigay na ng Panginoon ang ating kasagutan sa ating panalangin at yung solusyon ipapakita na niya. So, in the midst of pandemic, na para bang
Katapusan na ng mundo. Hindi po. Ang nakikita ko dito, mga kapatid ko, sa pandemic na ito, ginigising ng Panginoon ang bawat isa sa atin para po tayo ay mamulat ng mundong ito. Ang karangyaan ng mundong ito ay walang kwenta. Kaya, bawat isa sa atin, kinakailangang makita po natin ang gusto ng Panginoon. Kasi kalimitan, dyan sa Amerika, dito kahit anong gawin namin, wala kaming overtime eh. Kaming mga nasa gawain sa misyon, ang overtime namin, kung magta-travel kami ng malayo, talaga yung overtime. Pero walang added compensation, yung pa rin kasi buwanan. Kayo dyan, kung minsan, hindi sapat yung isang trabaho, may pangalawa pang shifting, kung minsan siguro mayroon pang 3. Pagka ginagawa po natin yun, mga kapatid ko, anong gusto nating palabasin? Magtrabaho ng magtrabaho para dumami ang ari-arian, pero isang iglap lang. Mawawala ang lahat ng mga ito. Kaya ang pinakamaigi, sa ating Panginoon tayo laging magtiwala. Huwag nating kaligtaan ang alin, mag-aral ng kanyang salita, at manalangin para mabuksan yung ating mga mata. Imbis na problema ang ating makita, ano po? Solusyon. Ibibigay ng Panginoon ang solusyon sa lahat ng problema. Kasi meron lang testing. Yun, pagsubok lang yun. Na kapag dumarating ang pagsubok, ayon kay Apostol Pablo, naglaan naman ng Panginoon ang daan para tayo ay magtagumpay sa mga pagsubok na yan. Yan, pandemic nga ito. Pero ni minsan wala pa akong narinig na Adventist na tinamaan ng COVID. Bakit po? Dito sa Pilipinas, wala pa kahit isa. Di ko alam dyan sa Amerika. Wala pa. Bakit po? Kasi nagtitiwala tayo sa Diyos. Nagtitiwala po tayo sa Diyos. So, ano po yung una? Pagka may problema, manalangin. At ang resulta ng ating panalangin, mabubuksan ng ating paningin at ibibigay ng Diyos ang kasagutan sa ating mga kahilingan. At ang pangatlo, na gusto kong dalhin sa inyo, kahit na merong gumagawa sa atin ng masama, huwag po nating ibalik sa kanilang masama. Bagkus ibalik po natin sa kanila ang kabutihan ng Diyos na kanyang ginawa sa atin. At in that way, we are doing the best way of evangelism. Kasi po, makikita nila, tingnan mo itong taong ito. Hindi na nga maganda yung aking ginawa sa kanya, pero ito, mabuti pa rin ang kanya balik sa akin. At sila ay mamamangha. Ito nga ay anak ng Diyos. So, hindi ba natin nabanggit, nasambit ang salita ng Diyos, pero ibinigay naman natin ang pag-ibig ng Diyos sa magitan ng tulong, sila po ay mababago. Sila po ay magkakaroon ng kaisipan. Maganda siguro, sumunod din tayo. Kaya tingnan nyo yung mga Syrians, kailanman ay hindi na sila bumalik doon sa Israel. Bakit po? Imbis na sila ay gawan ng masama, nandun na sila sa Samaria. Nakapalibot na ang mga armies of Israel. Nakaumang na lahat ang pana at mga Isang iglap lang pakawalan na yung mga pana na yon, patay silang lahat. Pero hindi. Kabutihan pa rin ang ibinalik doon sa kasamaan na gustong mangyari ng mga Syrians. So, sa umagang ito mga kapatid ko, 20 minutes na ninang, gusto ko lang ulitin, ang 3 bagay na dapat natin gawin. Kung merong mga taong aalipusta sa atin, may mga taong magbabalak sa atin ng masama, may gumagawa sa atin ng masama, 3 bagay. Ulitin ko at ako'y matatapos na. Ano po yan? Tayo po ay manalangin. Ipanalangin natin sila na mabago ang kanilang kaisipan. At habang tayo na may nananalangin, ibibigay sa atin ng Diyos ang alin? Ang solusyon ng mga problema na ating pinagdaraanan. At ang pangatlo, kapag mayroong taong gagawa sa atin ng masama, nagbabalak sa atin ng masama, hindi po natin dapat ibalik ang masama sa kanila. Bagkus, kung sila ay gagawa ng masama,
ibalik po natin sa kanila ang pinakamabuti at sila ay mababago. At tayo'y magiging number 1 na evangelists. So, ngayong umaga, ulitin ko, ang number 1 nating dapat gawin, magsaliksik ng salita ng Diyos, manalangin, at ang Diyos, ibibigay naman niya ang katugunan sa lahat ng ating mga hinihiling. Pagpalain tayo ng Diyos at nawa sa gitna ng mga problema na ating pinagdaraanan, huwag tayong humiwalay sa Kanya, bagkus lalo pa tayong lalapit sa Kanya, lalong-lalo na't namamalas po natin na napakalapit na yung ating hinihintay ang pagdating ng ating Panginoon. Nasabi ko na, pagpalain tayo ng Diyos, nangyari nawa na tayo ay patuloy na magtapat dahil ito ang gusto ng Diyos sa atin para tayo ay maging magtagumpay. Pagpalain tayo ng Panginoon. Amen. Purihin po ang Panginoon. Napakagandang mensahe, di po ba? Maraming salamat, Pastor Roca, sa iyong napakagandang mensahe Ngayong sa umaga. umagang ito. At baon natin sa maghapong ito, baon naman namin sa aming pagtulog at Yeah. kinabukasan sa pagharap na Sa kinabukasan. mga naasa FB Live po, patuloy kayong magkaroon ng komentaryo upang ating mabasa dito. Uunahin natin, reflection. Unahin natin si Ate Sita kasi yan ay nag-break lang yan eh. Ate Sita, ikaw ang una. Susundan ni Kuya Noel ang reflection. Susundan ni Ate Salim. Susundan ni Sister Daisy, ni Kuya Minso at ni Kuya Winnie. O sige po, Ate Sita. Ano po ang reflection nyo sa mensaheng napakinggan natin ngayon? Totoo na yung ating kalagayan ngayon ay lalo na sa Pilipinas. Maraming maraming nagwo-worry, lalo na yung talagang walang-wala, di ba? Gaya nung sabi ni Ate Salem na magbibigay ka tapos sasabihin ng taong binigyan mo na hindi niya expected na binigyan mo. Napakasarap sa loob na pakinggan na hindi namin in-expect na bigyan mo kami ng ganito. Amen. So, Dahil kayo talaga ang solusyon ng aming panalangin. Kaya ang Panginoon, ginagamit niya tayong instrumento para sa mga nangangailangan. Kaya buksan lang natin ang ating puso. Totoo yan mga kapatid. Ako din, wala din akong ipon. Sabi, ang ipon ko ay nasa langit. Bakit? Nung nag-aral ng mga bata, simula kinder na andun sila sa ating church, alam niyo naman kung gaano kahirap ang magpaaral sa atin dito. Doon pumunta lahat ang investment, mga kapatid. Baliwala lang yun dahil hindi naman tayo nagtatanim ng kayamanan dito kundi sa langit. Manalangin lang tayo sa Panginoon at manalig. Amen. O, bigyan natin ng panahon po kay Kuya Noel. Kuya Noel, ano po? Ano ang inyo pong reflection sa napakinggan po nating mensahe? Yan. Okay na po. Sa akin pong karanasan sa mga Tita Helen Pastor, nakakalo nung matagal ng panahon natin ko, something lang years na, merong isang magbabago sa ating babang doon, merong nakos sa Bulacan, ayos sakay ng, parang naputol ata kung ayos sakay ng doon, hindi po na ako na pinakay ko, dila ko sa probinsya sa Malolos. Parang hindi ko talagang ano, tapos binabago na, hindi ko, alam po, hindi ko sila tinigil ng bayan day. Dila ko sila bilang isang service, bilang tayo mananampalataya. Malaki ka nga, may-share ko man lang yung pagtulong sa kapwa na hindi ko siya kilala. Basta dinala ko siya. Meron talagang nagbuwang mo pa ako, nagbusina, parang putulata ka, may sana, nagputo ka ng bagong taon, talaga pong, hindi ko makalimutan talagang bilang siya aking bilang 7-day Adventist. Senior ko aking, hindi ko na ako Adventist. Basta binigay ko ang pagpapala na, dinala ko sa hospital, lumalis na po, hindi ko kita siningil, something, hindi lang po, malaking blessing bilang tayo share natin, bilang tayo, hindi mo siya kilala, bigay mo dapat bigay sa yung kapwa na hindi man tayo bigyan, ang Panginoon na magbibigay sa atin, kapapala.
Amen. Totoo yan, Panginoon ang gaganti. At saka kadalasan, Tito Eddie, napansin mo, ang pagtulong natin ay hindi dahil tayo mabait. Kumbaga yun ay itinulak, Bumubunot ka na lang at itinutulong. Ang Panginoon mismo ang nag-uudyok sa'yo. Hindi dahil sa ikaw ay may kabaitang tagday. Kung tutusin, makasalanan tayo, makasarili talaga tayo. Pero dahil ang Panginoon na nagbabago ng puso natin, yung kaugali ng Panginoon na mapagbigay, ayun ang nagiging ugali natin. Nagiging ugaling dumadaloy. Ayan. At dahil hindi rin tayo sa mayaman, kundi daluyan lang tayo ng pagpapala ng Panginoon. Yan. Salamat po. Ate Salim, ano naman po ang iyong reflection, Ate Salim? Ay, nawala si Ate Salim. Yan. Hello. Yan. Okay, napakaganda nga nung mga napakinggan natin. Ako, palibhasa, parang akong nanay dito dahil nga dati ang asawa ko ay siyang district pastor dito. So, nakagawian na ng mga kapatiran na parang nanay na ang turing sa akin. Pag mayroon silang mga problema, may pangailangan, sa akin talaga ang lapit. Wala ako ibang payo kundi manalangin lang tayo mga kapatid. Kung may mga away-away, manalangin. Basta yung lagi ko dinidiin sa kanila, manalangin. Tapos, di halimbawa, nakapagbigay ako ng kaunti, sasabihin sa akin, salamat ma'am. Yung mga pagkain na bibigyan ko, tinitext ko yung mga punta dito, may pagkain. Salamat ma'am, napakabait naman po ninyo. Hindi, sabi ko, walang ibang mabait kundi ang Panginoon. Amen. Kasi ang Panginoon ang siyang ng pinanggagalingan ng lahat sa atin. Yan ang pakatandaan ninyo, ha? Walang ibang mabait kundi ang Panginoon. Kapag mayroon tayong problema at suliranin, sa Panginoon tayo lalapit. Luhod agad. Yung mataimtim na galing talaga sa puso. Kasi may panalangin na basta lang warawara, ganon. Pero yung mataimtim sa puso, the Lord hears and answers our prayers. Amen. Amen. Marami pong salamat sa inyong reflection. Ate Daisy, yan. I-unmute natin. Totoo yon, yung panalangin mula sa puso talaga ay hindi yan kakaligtaan ng Panginoon. Yan ay talagang sasagutin. Opo. Okay, Sister Daisy? Ako po ay personal na palaging humihingi ng tulong sa ating Panginoon na ang akin po lang nais ay maging tulad tayo ni Kristo. Amen. Maging Christ-likeness tayo. Kahit na po saan tayo mapunta, si Kristo po ang makita sa ating pag-uugali, lalo na ngayon sa panahon natin na napakahirap. At palagi ko lang pong hiling na makipag-ugnayan tayo palagi sa ating Panginoon upang malaman natin kung ano ang nais niya sa ating buhay. At malaking tulong yung makipag-ugnayan din sa inyo, sa magkaroon tayo ng fellowship sa ating mga kapatid. Lalo na sa aming church, kapag kami nagkita-kita ay kamustahan. Tinatanong ko lagi kung kamusta na kayo. Yun po. Salamat po. Marami pong salamat. Tito Ellen, kung si Kristo ay nasa atin, hindi man tayo magsalita, nasasabi ng mga nakakakita sa atin, lalo na yung ating mga kapitbahay, napakabait ng taong ito. Yeah. Pero ang maganda doon, ang makikita nila ay ang Panginoon, hindi tayo. Yung karakter ni Jesus. Yeah. Kaya nga sabi ni Ate Salim, lagi niyang ini-emphasize sa tinutulungan niya na hindi ako, ang Panginoon ang tumulong sa inyo. Kumbaga, daluyan lang tayo. At sabi nga ni Sister Daisy, kung tayo mananalangin, at yun nga yung pagkumusta, malaking bagay, lalo na ngayong panahon ng pandemic na naalala natin sila na tinawagan, tinext man lang natin, kumusta ka na dyan kapatid? Malaking bagay po yun, di ba? Hindi man tayo magaling mag-sermon, pero yung ating ipinamumuhay sa araw-araw, napakalaking mensahe na sa kanila. Opo nga. Okay, Kuya Minso, ano naman po ang inyong reflection, Kuya Minso? Yan. Ayan, magandang umaga ulit sa lahat ng mga nandito, mga kapatid. Magandang kasama po sa lahat ng nasa ibang bansa.
Isa pong kagalakan na makasama ngayon si Pastor Roca. Actually, isa po siya sa mga talagang kinikilala ko na talagang preacher ng salita ng Panginoon. Amen. At salamat po sapagkat naniniwala po ako, sabi ko nga po noon pa, na ang Diyos ang nagbigkis-bigkis sa atin. At ngayong umaga, mas lalo kong naunawaan, ito ang gusto ng Panginoon. Bakit niya tayo pinagsama-sama dito? Kayong mga nanonood sa Facebook ngayon, mga kapatid, ito po talaga ang panukala ng Panginoon na mabuksan ang ating mga mata. Doon po sa kwento ni Pastor Roca, ito pong alalay ni Eliseo ay matagal niya nang kasama pero hindi pa rin bukas ang mata. Alam niyo po, marami po sa atin ang nakapikit ang ating mga mata at hindi talaga natin alam. Naglilingkod tayo sa Panginoon pero hindi natin nakikilala kung sino talaga yung pinaglilingkuran natin. Ngayong araw po, gusto ko pong sabihin sa inyo, for the reflection, alam niyo po, gusto ng Panginoon na mabuksan ang ating mga mata kung sino siyang Diyos na pinaglilingkuran natin. Siya yung Diyos na kung saan sa panahon na nagpaplano si Satanas na bibigyan tayo ng tagutom na pang-isang buwan. Alam nyo, ang inihanda ng Panginoon ay pagkain for 2 months. Laging advance ang Panginoon. Sa tuwing nagpaplano ang kaaway na gumawa sa atin ng mga bagay na kung saan ay ikakalungkot ng bawat isa sa atin, ang Panginoon ay kita niya, ay yan pala ang plano mo, Satanas, ha? Okay, handa ko naman ang solusyon at kaligayahang nag-aantay sa likod ng iyong kalungkutan. Mga kapatid, gusto ko pong sabihin sa inyo, God wants to open our eyes today. Gusto niyang buksan ang ating mga mata. Let's pray that God will open our eyes. Makita natin kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Sa panahon na magpapadala si Satanas ng 2,000 mga pagsubok, 2,000 mga kalungkutan, ay magpapadala naman ang Diyos ng 4,000 na mga kaligayahan na darating. Tingnan nyo, kung kinubkob tayo ng kalungkutan, sabi ng Panginoon, don't worry anak, ang Diyos na pinaglilingkuran mo, alam ang lahat ng plano ni Satanas. Hindi ka maaano niyan. Pagbibigyan lang natin siya para matuwa ng kunti, na meron siyang ginagawa. Pero actually, yan ay mga bagay na kung saan mas lalo ka pang lalakas at makikita mo kung sino ako. Mga kapatid ko, this is an eye-opener to us. Ang Diyos na pinaglilingkuran natin, ang makapangyarihang Diyos na kailanman, hindi natin dapat katakutan yung COVID na yan. kahit pa yan ay magdala ng 10,000 mga virus, mga kapatid ko, sabi ng Psalms 91, hindi sila lalapit sa iyong tulda. Hindi nga makahawak sa gate yan eh. Baka pag nahawak sa gate yan ay wala na. Pero napakabuti po ng Panginoon. Amen, amen. Marami pong salamat. Tunay, kaya nga po tayong mga mananampalataya sa Panginoon, di ba Tito Eddie? Napakapalad natin. Kasi bago dumating ang mga ganitong pangyayari, sinabi na ng Panginoon sa ating in advance para hindi po tayo magugulat. At na makapaghanda tayo. Kaya tuloy, nitong dumating ang pandemic, tayong mga nag-aaral ng banal na kasulatan at ng propesiya, agad ang natin ay ito yung katuparan na ng mga sinasabi ng Panginoon. Praise God, padating na po kayo. Di po ba? Tama. Yan ang kaisipan natin ngayon na salip tayo malungkot, natutuwa tayo dahil natutupad na ang mga propesiya. Ibig sabihin, ang Panginoon ay malapit na Lagi nating nasasabi yan, Tita Ellen, mga pagsubok, ibig sabihin, disappointment is God's appointment. Yan. Ay, si Kuya Wen, humabol. Teka po, mamaya Kuya Wen, si Kuya Winnie muna. Kuya Winnie. Kuya Winnie. Sige. Hi, good morning. Opo. Alam mo, kumbaga saan, hindi ako born Adventist. Ako, converted lang. Alam naman ninyo talaga at hindi ko alam ang tungkol sa mahirap nga ako magbukas ng Bible kasi nga hindi, kumbaga sa kuwan ay baguhan pa ako kahit pa sabihin na dati na nagsabadista na ako, Adventista, pero kumbaga sa kuwan, baby pa rin kung tutusin. Sabi ko nga, nasa lugar pa rin ako ng kuwan, pero ng bago. Pero nang makilala ko ang Panginoon, malaki ang pagbabago ang ginawa sa akin.
Tulad na lang halimbawa, hindi ako taong panatulong. Pero, hindi ako matulungin. No na, sabi ko nga, pag ako'y halimbawa, dyan sa mga nanghihingi ng limos, kung dudukot ako, bibigay ako ng pinakabaryang-barya. Yung bibigay sa mga limos, yun ang aking ko nun. Pero nung makilala ko ang Panginoon, iba pala. Yung pag-aabot at pagbibigay mo sa nangangailangan, napakasarap pala ng pakiramdam. Naging karanasan ko rito sa akin. Mga lumalapit na nanglilimos, lalako dado sa karsada. Minsan nga, nakakita, may dumaan dito sa harap ng aking tindahan, nasa tindahan ako. Nakita ko mag-inaw, sus, nakakaawa naman. Para mga bata, baka ako sila naghingi sa akin. So, inabutan ko. Hindi ako marunong mag-abot. Ayoko mag-abot ba nung yung piso lang o ano, mga bata nga, abot ko kung ano yung pwedeng makabusog sa kanila. Di bigay ko, sabi ko gano'n. Binigyan ko ng pagkain, ng pagkain, bigyan ko, hindi ako nagbibigay ng barya, o kung basta abutin ko, basta iabot ko, nakakala ko makakabusog yung 3 bata. Mamaya dumating una pala nanay, binigyan ko ng, sabi ko, kawawa naman to. Paano pagkaabot ko, nagbalikan, ang dami pala nila. Sabi ko, binigyan ko. Sabi ko, ano kayo? Kasama po namin, nanay ko po. Wala. Ay, kasi po, mga malis na kami, naghahanap po kami ng mga tutulong. Wala po kami pagkain. O sabi ko, sige, punta kayo doon sa bigyan ko ng nakakala kong aabot sa kanila. Sabi ko, ang kakatuwa yung pagtulong makikita mo na pagbibigay at pag-aabot ng ganon, para bagang ang sarap-sarap pakiramdam yung aabutan mo. Kaya yung mga karanasan ko pag-aabot ng ganon, hindi lang minsan ang dadadang galing sa akin. Minsan nga, babalikan pa ako. May mga reseta dadating. Bibigay sa akin, papaabot. So yung pag-aabot mo kay napakaluwag sa kalooban mo, alam mong nakakatulong, nakakabigay sa, kaya hindi mo na iniisip na yung kwan mo. Pero yung pagbabalik mo, sabi nga ni ate mo, ni Miss sa akin, ikaw naman, pag may pera sa wallet mo, nauubos naman eh. Sabi ko, ano mo gagawa ko? Kung wala ka na pinagagastusan. Pero sabi ko, pag may nangangailangan, bakit ba yung tendency mo na mag-abot, magbigay sa nangangailangan, maluwag, para bagang napakakuan mo. Hindi mo naman alam na, iwan ko, kung ano nagtutulak sa iyo, abutan mo yan, bigyan mo ng gano'n, yung kailangan ng gano'n. Talagang sabi ko nga, ito joke sa akin, hindi ko alam na ako'y ganito, napakadaling lapitan, hindi ko kayang pahindian. Amen. Ang sino man na nangangailangan. So makikita po natin ang pagbabago ng isang tao talaga. Yun ang malaking milagro, di ba, Tito Eddie? Basta si Kristo ay nasa iyo, iba ang magiging buhay mo. Sabi mo nga, di ba? Babaguhin ang lahat. No, isang araw, if you are fully converted, your pocket will be inverted. Ano po, mababaliktad. Ngayon po, Kuya Wen, ano po, at babasahin din natin maraming comment dito sa FB. Okay po. Kuya Wen, it's your turn. Yan po. Si Kuya Wen po, Ilocano din. Ito po yung sinasabi namin. Yan, si Pastor Roca, Ilocano. Si Pastor Roca. Si Kuya Minso ba? Ilocano din? Ilocano si Kuya Minso. Nag-Ilocano minsan eh. Narinig. Ganun. Okay, sige po, Kuya Wen. Pastor Roca, fantastic yung message niyo. Napakaganda. Lalo na, pero itong pandemic nito, napakaganda ang ibinigay. Kasi kung wala ito, hindi kayo may-meet. Hindi kayo makikita dito sa Facebook. Kaya I believe yung sinabi ng Panginoon na all things works together for good for those who love the Lord. Ngayon, ginawa niya ito para tayo magkita-kita, magkakakilala sa Facebook man lang. Yung message mo, Pastor, napakaganda talaga dahil yung kay Elisha, he was overcome with fear. Pero dahil nanalangin yung servant Elisha, he was overcome with fear.
dahil sa panalangin ni Elisha, doon nabuksan ang mata ni yung servant. Opo. At sabi nga niya O Lord, open his eyes so that he may see. Then the Lord opened the servant's eyes and looked and saw the hills full of horses and chariots of fire around Elisha. Kaya kahit marami ng pagsubok sa ating buhay, naniniwala ako na all those opposing forces will be defeated. Amen. Because sabi ng Panginoon, no weapon that is formed against us will prosper and succeed. Yan lang ang reflection ko doon sa message. Kaya patuloy ang pananalangin tayo kasi marami talagang problema sa buhay, mga pagsubok. Pero ang mga pagsubok na yan is just a test of our faith. Kasi doon tayo magkaka-strong Kasi kagaya ng isang atleta. Kung hindi siya talagang magsisikap na pupunta sa gym, doon talagang masakit ang mga katawan niya. Maraming sakit na binibigay itong pandemic pero at the end, tayo magkakaroon ng strength, especially to the Lord. Yan lang. Amen. Amen. Marami pong salamat, nabintas. So, doon nga, ang masasabi ko rin, Tito Eddie, doon sa sinabi yung message ni Pastor Roca, tinupad muli ng Panginoon niya kanyang pangako. Ang pangako niya sa mga awit, the angel of the Lord encampeth round about them that fear Him and delivereth them. Yan, hindi natin nakikita. Kahit hindi man natin nakikita, lagi natin paniwalaan na may nakapalibot sa atin na anghel ng ating Panginoon. At ang sabi rin, gantihan natin ng mabuti yung masamang dinadala sa atin. Ano po? At yung panalangin, ang pinakang number 1 nating sandata. Kaya nga mga minamahal, mga kapatid, huwag na huwag tayong matatakot sa mga pagsubok na ating kinakaharap. Amen. Sapagkat hindi kayo nag-iisa, nasa atin ang Panginoon. At kahit sa panahon ng pandemic, it's better to give than to receive. Amen. Kaya kung ano yung maliit natin na natatanggap na pagpapala, pararamihin niya ng Panginoon kapag ating ibinabahagi. Yun ang ating natandaan. Ano po? Okay, alam ko marami pa tayong mga komentaryo. Pero basahin natin ang mga komentaryo po nila dito sa FB. At tayo po hihiling ng panalangin afterwards. Hilingan natin si Pastor Roca na mananalangin after this po. Si Kuya Frank Gahunya ay ng Angeles, Pampanga ay nanonood. Salamat po, Kuya Frank. Kuya Frank, ito po ang comment uli ni Jennifer. So refreshing sa soul, sa atin daw pong kaluluwa. Feeds lot of my spiritual life. Salamat daw po. Ate Milet from Australia, Sydney, Australia. Ito po ang comment niya. Tunay nga na kung kasama natin ang Panginoon at maniniwala tayo na atin siyang kapiling, walang pagkatakot na harapin ang anumang darating na di ka nais-nais sa ating buhay. Kaya lubos na pagtitiwala at pananalig sa Panginoon ang maitatanim sa ating puso. Amen. Marami pong ate, salamat. Ate. Sabi naman po ni Marisa 5, ang tunay na kayamanan ay ang nasa Panginoon. Lahat lang kailangan nating Panginoon ang magpo-provide. Pag nagbigay tayo sa kapwa natin, kadalasan, binabalik ng Panginoon ng doble. Liglig, umaapaw, di lang sa salapi, di lamang sa material, kundi sa kasayahan, kapayapaan at kalusugan. Tamang-tama po yun. Amen po, Sister Marisa. Salamat, Pastor. Itinapintas nga mensahe. Sabi po ni Ate Doris Nonales. Si Brother Alvin ay nanonood. Prosper and succeed. Ang sabi naman po. Ate Doris said also, that was a good message from the pastor. It is true. We are always overwhelmed with pagsubok like pandemic today. Many of us were overcome by fear. Our weapon is prayer in faith. So our minds will be filled with the spiritual understanding through God's word. Eliseo's servant thought
that there was no escape route because they were well armed. But I believe what the scripture that says, if we are in Jesus, no weapon that is formed against us Amen. will succeed. Wala tayong dapat ikatakot talaga. Sabi po ni Sister Elizabeth Gabriel Tamano, thank you so much, Pastor, for that awesome and inspiring message. Praise the Lord. Wala So, po Pastor sa Roca, hindi Sydney. lang po ngayon kayo magsasalita. Marami po nagpapasalamat. Kaya may uulitin pa po tayo. Okay. Maria Lea Santos Best. Si Malaya, kamusta dyan kina Mami at Daddy sa Palawan? Amen daw po. Edwin Balila is watching with you. Dr. Balila, praise the Lord. Sabi po uli ni Jennifer, ang ganda ng message, relate much. Thank God for the wonderful message, opening my eyes and mind. Amen. Si Pastor Katangay, watching. Thank you very much, Pastor Pastor. Katangay ng Orlando Filipino Church. Pastor Roldan Mendoza is watching. Thank you very much. Pastor Pare. Roldan Mendoza ng Avon Park. Sabi rin po ni Maria Lea Santos, Maria, cast your cares upon Him and everything will be done in God's plan and will. Ang galing ni Malaya. Praise the Lord. Sabi si Sister Saray Hernando nanonood. May Season in Paris nanonood din po. At Boyet Magpayo is watching. And yun na po. Brother Ruben de la Cruz. Si Kuya Ruben. Salamat po sa panonood. Jimmy Keaban is watching. Thank you very Roy. much. Praise the Lord. Gemma Estabilio is watching. Thank you po. At Pastor Pabito is Pastor watching. Rene Pabito. And Ruth Calweng is watching. Thank you very much po sa inyong lahat. 5 pastor ang nakikinig sa atin ngayon. Ano Iyoko po natin ang ating mga ulo-ulo at si Pastor Roca ang mananalangin po sa atin. Pastor Roca, paki-unmute niyo po ang sarili niyo sa ating closing prayer. Yan po. Okay. Sige po. Okay, manalangin na po tayo mga kapatid. Makapangyarihang Diyos, Ama naming mahabagin, kayo po na lubos na nagmamahal sa amin sa gitna ng aming mga kahinaan. Kayo po na aming takbuhan sa panahon ng pangangailangan. Kayo po na muog na siyang aming taguan sa panahon ng kabagabagan. Kayo po na ni kailanman ay hindi nagbabago. Kami po ay lumalapit sa inyo upang magpasalamat. Salamat po sa inyong pag-ibig na inyong pinaranas sa amin. Salamat po na hindi nyo kami kinakaligtaan sa lahat ng panahon ng aming pangangailangan ay lagi ninyong ipinagkakaloob, sinasapatan. Hindi kami nagkukulang. Salamat po na sa lahat ng panahon kayo ay laging nariyan upang umalalay sa amin at ibigay sa amin ang kaligayahan sa patuloy na pananalasa ng kaaway sa aming mga buhay. Salamat po na kailanman hindi rin kami hihinto sa pagsunod sa inyo sa magitan ng inyong tulong sa paggabay ng banal na Espiritu. Mangyayari nawa na sa lahat ng mga tao na aming makakasalamuha ay tulungan niyo kami na maging pagpapala sa kanila, maging influensya ng inyong pag-ibig na aming nadarama upang makilala din nila ang aming nakilala na merong Diyos na kailanman ay hindi nagbabago, hindi magbabago at patuloy na kumakalinga. Salamat na sa magitan niyong pag-ibig, kami ay patuloy na patatagin sa aming pananampalataya. Lalong-lalo na namamalas po namin ng araw ay napakalapit na at ang kaaway na talunan si Satanas ay lagi niyang ginagawa ang lahat ng kanyang kaparaanan para kami ay masinsay sa landas ng katwiran. Pero salamat po na hindi niyo pinahintulutan na siya ay magtagumpay. Bagkus kayo po ay laging nariyan upang gawin kaming magtagumpay. Salamat po na sa buong maghapong ito at sa lahat ng panahon na inyong ipagkakalob sa aming mga buhay ay gagamitin niyo kaming instrumento sa katatapos ng inyong gawain at manapay sa magitan ng inyong tulong at pag-ibig matapos nawa ang gawain sa buong sanlibutan upang ang kapahayagan ng aming Panginoong Jesus ay mangyari na sa aming kapanahunan. Pero bago po yun, sana'y gawin na pong tapusin ang gawain ng katwiran sa aming mga buhay upang kami ay patuloy na maging matatag sa
pagtupad sa mga obligasyon na inilagay po ninyo sa aming mga balikat. Sana ibasbasa ng bawat isa, hindi matakot, bagkos kami po ay maging matapang na gawin po namin ang aming mga obligasyon. Basbasan ng lahat ng aming mga mahal sa buhay, mga kapatid po namin sa pananampalataya, at lahat ng tao na makakakilala sa amin at makikilala po namin ay maging mga kaluluwang handa para sa pagdating ng aming Panginoong Jesus upang manahin po namin ang buhay na walang hanggan. Salamat po na sumagitan ng inyong biyaya, ang aming kahilingang ito ay inyong pinakinggan at sinagot sa pangalan po ni Jesus naming Panginoon. Amen. 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 Marami pong salamat, Pastor, sa uulitin po uli. At ang pagpapalay, patuloy nating maranasan, mga minamahal. Yan po. Sundan po nyo ito, ang recorded na edited, na hindi humihinto yung record, sa Batid Ba Natin channel sa YouTube po. Ina-upload ko rin po doon. Okay. Sabihin niyo lang po kung kailan, pasabi niyo kay Ninang Sita. Opo. Kung gusto pa niyong maulit na ako'y magsalita, sabihin niyo lang po para ako po ay makapag-handa. Opo. Ate Salim, bye-bye. Kuya Minso. Palayan po ng Panginoon ng lahat ng ating mga kapatid. Salamat po ng Pastor, thank you so much. Agyamanak, kada kayo amin. Opo. Maraming salamat, Winnie, Kuya Noel, Daisy, Ate Sita, Ate Salim, at Kuya Minso. At si V po, kahit wala po sa ating Zoom, ay nasa Facebook Live. Dahil meron siyang ka-watch party. Opo. Maraming salamat po uli. Hanggang At sa muli maraming po, salamat, Pastor. purihin ng Panginoon. End ko na po.